Magandang umaga po sa lahat ng nakakarinig ng pagpapatinig nito at gayon din nakapanood sa kanilang mga bahay. Nawa ay tayo ay na-bless at na-puspos sa ating pagkaawitan ngayong umaga. At ngayon po naman ay hayaan nyo na ang mga salita ng Diyos ang patuloy na umunawa, makaunawa sa bawat isa at patuloy na mapakinggan ang kanyang mga salita. Bago po tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin. O Diyos, Ama naming nasa langit, kami ay lumalapit ng may pagpapakumbaba. Dalangin, Panginoon, na Ikaw ang patuloy na aming makasama sa lugar na ito. Ikaw, Panginoon, ang patuloy namin magbigay sa amin, Panginoon, ng kaunawaan, kaalaman, Panginoon. Palawakin mo, Panginoon, ang aming pag-iisip sa bawat mga salita na aming pagbubulay-bulayan sa umagang ito. Hayaan niyo, Panginoon, na ang bawat salita mo, O Diyos, ay patuloy na maintindihan, patuloy na manamnam, Panginoon, ng iyong mga anak na patuloy na nakapanood ng gawain ito. Sa umagang ito, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Ngayong umaga po ay, kung natandaan nyo, nung nakaraan ay na po natin ang pamumuhay Kristiyano. At katulad po ng sinabi ko, hindi po natin natapos to, kaya hayaan nyo na ipagpatuloy po natin ang mga pinag-aralan natin ngayong umaga. Pero bago tayo magsimula, mag-review o magbalik tanaw muna tayo doon sa ating napag-aralan sa unang punto na ating pinag-aralan na may pamagat na itigil ang makamundong gawain. Doon natin matatagpuan sa 1 Peter 4:3. At meron po tayo, pabalikan po natin doon po sa unang punto natin ay may sub-points po tayo na 4. Ito po ay yung tinatawag natin na banal na espiritu. Balik tanaw natin, sabi nito, ito ay isang kaloob ng Diyos sa atin upang maging matagumpay tayo sa ating buhay bilang Kristiyano. Yung una nating sub-content nung ating pinag-aralan. Yung pangalawa naman ay yung salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos, na-tackle natin doon o napag-usapan natin yung sa 1 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. Diba sabi nga lang, binigay sa atin ng Diyos ang kanyang salita upang maging handa tayo sa lahat ng mabubuting gawa. Itinuturo sa atin kung paano mamuhay at kung ano ang dapat nating paniwalaan. Yung pangatlo naman ay yung sa pananalangin. Kung natatandaan ninyo, pinag-aralan natin yung the power of prayer. Doon sa power of prayer, nakapaloob yung pagpapagaling, yung tapang, dito natin hinihingi yung tapang ng pangangaral sa pamamagitan ng ating pananalangin. Nakakahingi tayo ng tapang sa pangangaral ng salita ng Diyos. Doon din, pinakikita kung paano natin susundin ang paalala ng Diyos na patuloy tayong maghanap, patuloy tayong kumatok, at patuloy tayong humingi sa pamamagitan ng panalangin at ibibigay niya ang kinakailangan nating lakas. At yung pang-apat na sub-content natin ay ang Iglesia. Ito po yung mahalaga kung paano natin mapipigilan yung mga makabundong gawain sa buhay natin. Ang Iglesia ang mahalaga dahil dito, sa Iglesyang ito, kung saan tayo pumupunta ay nagkakaroon tayo ng pagpapalakasan
Sa pamamagitan sa bawat, sabi nga, huwag kaligtaan ang pagtitipon ng mga mananampalataya at gamitin ang pagkakataon upang palakasin ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa at paggawa ng mabuti. Paggawa ng mabuti, pagmamahal sa kapwa. Ngayon po, pagpapatuloy po natin yung ating napag-aralan. Ito po ay sa main points o yung pangalawang paksa at main points number 2 na tinatawag na may pamagat ng mamuhay ng may pag-ibig o pagmamahal at kababaan. Mamuhay ng may pag-ibig at pagmamahal. Pag-ibig o pagmamahal at kababaan. Sabi nga, mamuhay ng may pag-ibig, pagmamahal sa kapwa Kristiyano. Tingnan po natin doon sa pangalawang Pedro, kung meron na po tayo dyan. 2 Peter chapter 1, verse 7 at 8. Yan, 2 Peter. Kuya. Chapter 1, verse 7 hanggang 8. Nakita mo? Yan. Sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Yan. Verse 8. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at binagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Sabi ganyan. Dito ipinapakita kung nais ang pagmamalasakitan o pagpapahalagahan natin sa kapwa. Kung nais nating magkaroon ng kabuluhan at kapakinabangan, ang pagkilala natin sa Diyos, ang pag-ibig sa kapwa, ang susi na dapat nating taglayin at pagyamanin. Sabi ngayon, ang susi daw ay pag-ibig natin sa kapwa, taglayin natin to at pagyamanin. Yung pag-ibig, yung pagmamahal natin sa kapwa. Naalala ko nga, sabi niya, sa 1 John chapter 3, 1 John chapter 3, verse 16 hanggang 18, Kuya? 1 John chapter 3 verse 16. Dito natin malalaman ang pag-ibig inaalay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Sabi, inaalay ng Diyos yung kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din natin ialay ang ating buhay para sa mga kapatid natin. Kung paano daw inalay ng Diyos yung kanyang buhay para sa atin, paano siya namatay sa krus ng Kalbaryo, tayo ay naligtas, dapat din daw natin naggawin sa kapwa natin yung pag-ibig. Paano natin iaalay yung sarili natin doon sa mga kapwa natin. Natin, sabi sa verse 8, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan ng salita lamang, kundi patunayan natin ito sa pamamagitan ng gawa. Sabi niyan, aksyon, hindi puro salita. Sabi nga, ika nga, ito ay nakita kong moto doon sa lugar o sa lungsod ng Mandaluyong. Sino na nakapunta sa Mandaluyong? Ito yung isa sa kanilang tema, sa kanilang bayan. Aksyon, hindi puro salita. Nais ng Diyos na humakbang ka, hindi lang puro kasalita. Sabi nga yung sa tao na anak, sabi niya ganyan, hanapin mo nga doon hanapin mo nga doon yung pinakukuha ko sa yung martilyo. Tatay, saan dito? Hindi ko naman makita. Hindi ko po makita. Nasaan dito? Hindi mo makita. Nandiyan lang sa labi ng paan mo. Bakit hindi niya makita? Kasi puro sa salita ng salita.
hindi mo na siya uma-action. Ipakita natin yung pagmamahal natin sa kapwa sa pamamagitan ng paggawa ng aksyon. Naalala ko nga yung sa nakaraang ASEAN Game, diba, may tinagurian doon na hero. Saan larangan? Sa larangan ng surfing. Nabalita yan, di ba? Dalawa na lang silang naglalaban ng gold. Pero nagkaroon ng aksidente. Yung kalaban niyang, I think, Indonesian or ano ba tang Asian din, no? Yung Indonesia or Thailand, no? Na nalaglag doon sa kanyang surfboard. Nalaglag. Yun, nalaglag sa likod. Nalaglag doon sa surfboard niya at nahiwalay siya doon sa surfboard. Kasi sa surfboard, may tali yun na nakakabit doon sa paa nyo, sa paa nila. Para once na malaglag sila, pwede madali silang makakapit doon sa surfboard, sa pampalutang nila. Dahil alam naman natin, yung mga alon doon malalakas, di ba? Kakainin ka ng alon. Nangyaring aksidente, natanggal doon, nahiwalay siya doon sa surfboard niya. Imbis na yung Pilipinong surfer ay magpatuloy doon sa kanyang ginagawa para makamit niya yung goal, gumawa siya ng aksyon. Ipinagpalit yung goal na makakamit niya doon sa buhay na kalaban niya doon sa surf competition. Sinagip niya. Sinagip niya yung tao. Nakalaban niya sa competition. Kung tutuusin, kung gugustuhin niya na talagang yung gold ang mapanalunan niya, papabayaan niya yun. Basta't makamit niya yung gold. Pero hindi, dahil ipinakita niya yung pag-ibig niya sa kapwa sa pamamagitan ng pagsagip doon sa kalaban niya sa kompetensya. Para lang makaligtas doon sa malalaking alon. Kaya nga siya tinawag na hero, di ba, sa ASEAN Game. Pinakita niya, umaksyon siya sa pamamagitan ng pagsaklolo. Ipinakita niya yung pag-ibig niya sa kapwa niya tao. Isang example. Di ba? Sabi nga, kapag tayo naman ay may kaya sa buhay at makikita tayo sa kapatid na hirap sa buhay, ay kailangan na natin tulungan at ipakita ito sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa kapwa. Makikita rin natin yun sa 1 Peter, sa pagitan ng si 1 John, makikita natin yun sa chapter 3 verse 17. No? Kung ikaw naman daw ay makakaluwag, tulungan mo yung iyong kapatid. No? Para naman kahit papaano sila ay makaangat-angat ng konti. Lalo sa panahon natin ngayon. Sa panahon na nagkakaroon tayo ng krisis, hindi lang dito sa bansa natin, kung hindi sa buong mundo. Alam natin na marami ang nagugutom. Di ba? Sabi nila, no, pili daw ang nakakatanggap ng ayuda sa DSWD. No? Hindi natin alam. No? Ewan ko kung may nakarating na nga ba sa inyo. No? Na ayuda. Pili daw. Bawal kahit yung mga may trabaho. Bawal makatanggap. Ang kailangan lang daw makatanggap ay yung mga walang trabaho. Since birth. Kawawa naman yung mga yung mga nagbabayad ng tax nila sa gobyerno. Kawawa yung mga nagtatrabaho na nakakaltasan ng tax. Na dapat kahit paano naman ay ibalik nila
sa atin, sa mga nakakaltasan ng tax. Diba? Pilita. Na hanggang ngayon, hindi pa umaabot ang dole sa amin. Ang ayuda ng dole. Dole. Ang nakabot sa amin yung dole, yung dole, yung juice. So, lalo ngayon, sa panahon ngayon, na nakakaranas tayo ng krisis, kapag ang kapwa na, o kahit naman tayo na nakakaangat o nakakain naman ng 3 beses sa isang araw, tingnan din daw naman natin ang mga kapwa natin na hindi nakakaranas o nagugutom. Lalo ngayon, na-extend ng ilang araw pa. Ilang araw pa? 19 na araw. Simula ngayon. Sipin mo yun? Na-extend. May extend pa kaya to? Sa basketball halos, diba? Ilan? 2 overtime lang ang talagang marami. Bihira makatatlong overtime. Sana tama na rin, 2 overtime na lang. No? Tama na yung 2 overtime. Dahil sigurado, magugutom na tayo. Talagang dibligan na ang pananalangin. Para lang mabless. So, alam naman natin, nahirap din ang gobyerno natin dahil biglaan ang pangyayari at ito ay hindi planado. Kaya mahirap din gumawa ng budget ang gobyerno natin. Mahirap talaga. So, sabi, mamuhay ng may kabanalan ay may kababaan. Pangalawa, pagmamahal, pag-ibig o pagmamahal o at kababaan. Kababaan sa aklat ng 1 Peter, unang Pedro, kabanatang 5, talatang 5 hanggang 6, 1 Peter 5:6, sabi rito, kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Sabing ganyan. Dadakilain tayo sa takdang panahon. No? Sabi, sinasaway ng Diyos ang mga mapagmataas at kinalulugdan niya ang mga may kababaang loob. Kinalulugdan ng Diyos ang lahat ng may kababaang loob. Ngunit sinasaway niya ang lahat ng mapagmataas. Sa Philippians chapter 2, verse 3. Sabi sa Philippians chapter 2, verse 3, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa paghahangad ninyong maging tanyag. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Mas maganda pang ituring nyo na mas higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Isang uri ng pagpapakumbaba. Huwag nating sabihin na, mas magaling ako kay Kuya JB. Hindi. Huwag mong ituring na gano'n hanggat maaari. Magpakababa ka pa kung ano yung angkin meron yung kapwa mo. Sabi nga, sa Philippians 2:3, ang pagmamataas ay salungat ng kapakumbabaan. Ang pagiging mapagmataas ay binubulag ng kanyang kayabangan o palalo. Kaya madalas sa kanila ay nakakalimot ng tumawag sa Diyos. Karamihan sa atin
Oh, umangat-angat lang ang kanilang buhay. Nakalimutan na magpasalamat sa Diyos. Tinugon na nga ang kanyang panalangin. Hindi man lamang lumingon sa kanyang pinanggalingan. Ika nga di ba? Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, ano? Ano yung anong yun? Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay higit pa hindi makakarating sa paroroonan. Sabing ganyan. Naalala ko yung meron akong ipinasang sa lawikain dati doon. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, kung matinik ay malalim. Yeah? Alalahanin natin kapag ikaw ay mapagmataas. Tandaan nyo, kayang-kaya ang ibagsak kung ano man, kung nasaan ka man naroroon. Kung hindi ka marunong magpasalamat sa Diyos. Kaya nga sabi ko, pag hindi ka marunong lumingon sa pinanggalingan, malalim. No? Pag ikaw ay natinig, malalim. Dahil masakit pa ang mararanasan mo kapag ikaw ay magiging mapagmataas. Ang kapalaluan ay nagpapauna sa kapamahakan at ang pagmamataas na diwa o isipan ay ibabagsak. Lahat ng tao, kapag ikaw ay naging mapagmataas, sigurado mataas din yung iyong kababagsakan. Kaya mas maganda pa bilang ikaw, bilang Kristiyano, bilang namumuhay na bilang Kristiyano, mas nanaisin ko pa na maging mababa, magpakababa. Dahil ang sino mang nagpapakababa sa Diyos ay siyang itinataas nito. Ha? Kailangan natin lumingon sa ating pinanggalingan. Bakit tayo kung bakit tayo nandoon sa tugatog ng ating tagumpay? Dahil kanino? Dahil sa Diyos. Dahil sa Diyos, nakamit mo kung ano ka man ngayon. Dahil sa Diyos, napagtagumpayan mo ang mga bagay na ninanais mo para sa iyong buhay. Kaya huwag po natin kalimutan na magpasalamat pa rin sa Diyos sa lahat ng ating mga natatanggap. Bakit ba kasalanan ang pagiging mapagmataas? Bakit nga ba kasalanan ang pagiging mapagmataas? Sabi, ang pagmamataas ay pagbibigay ng kredito sa ating sarili para sa mga bagay na ang Diyos ang gumawa at nagbibigay. Diba? Sabi, ang pagmamataas ay pagbibigay ng kredito sa ating sarili para sa mga bagay na ang Diyos ang gumawa at nagbigay. Ibig sabihin, ang lahat ng kredito na nanggagaling sa iyo ay galing lahat yan sa Diyos. Hindi yan galing kung saan. Galing yan sa Diyos. Pinagpaguran mo yan. Pero dahil iyan sa kalooban ng Diyos sa iyo.
Nais ng Diyos sa bawat mga mananampalataya niya na mapagtagumpayan nila kung ano yung ninanais ng mga mananampalataya sa buhay nila. Kaya nga pinagpapala ang bawat isa. Ngunit nagkakaroon ng problema. Pagkatapos pagpalain, nakakalimutan ng tumawag sa Diyos. Nakakalimutan ng magpasalamat sa Diyos. Dahil doon, yung ego niya, nalong tumaas. Nalong tumaas. Dahil yung sarili niya na. Ikinikredit niya na sa sarili niya mismo, hindi na sa Diyos. Ang lahat ng napagtagumpayan. Nakalimutan niya na bago siya. Diba? Bago natin mapagtagumpayan yun, ninanais natin tayo ay lumalapit sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Nakaraan nga nahinto yung aming, yung pagbabali ng boss namin sa amin. Nahinto na isang beses. Ngayon, nanalangin ako, wala na akong ipapadala sa aking mag-iina. Kaya ko pray lang. Kaya nung biglang dumating yung kasama ko sa trabaho, abot-abot na yung pera sa akin. Uy, ay ko, habang inabot ko, Lord, praise God! Ay ko, natugon agad yung panalangin ko. Last week, nalangin sa linggo na, I think, Biyernes yata dumating yung pera sa akin. May papadala na ako. Praise God, sabi ko. Nakaka-praise God talaga ako. Kung kailangan ko na ito ilang araw. Lalo ngayon, nahinto na naman yung pagbali. Naintindihan ko naman yung boss namin kasi sa dami rin namin. Yun, naghahagilap na naman daw siya ng Pero wala na naman kaming bali. Ang hinintay namin doon wala nang pag-asa yata. So, yun. Sa bawat mga katagumpayan ng ating panalangin, sa paghingi natin, sa pagkatok natin, pag nagkaroon naman ng katagumpayan, yung ating mga prayer request, ipagpasalamatan naman natin. Praise God! Second extension na, buhay pa kami. Nakakain pa kami. Hindi man halata sa akin kasi, alam mo na, baka kahit isang linggo yata, hindi makakain. Hindi halata. Kapag kawawa naman, kapag kayong iba. Na Ate Angelo. So, praise God, nakaabot pa rin tayo. Sana sa susunod, hindi masasunod ng extend, sa susunod pang araw, makasurvive pa tayo. At patuloy na dapat natin ipagpasalamat dahil sa mga aral na ginawa ng Diyos para sa atin. Na huwag natin siyang kalimutan. Huwag natin kalimutan tumawag sa Diyos at siya'y pasalamatan. At tuloy tayong magpakumbaba, tulungan natin yung mga kasama natin, mga kapatid natin na nangangailangan din. Diba? Kahit pa paano, ang church natin, kapag may mga blessing na dumarating, ay napapabahagi rin natin sa kapwa natin mananampalataya. Meron pa kayang pangatlong ayuda ang church natin? Pero kahit pa paano,
yung pagpapala ay patuloy natin na dapat nating mapagpasalamatan. No? At huwag tayong magpakamataas. Sabi nga, ang kayabangan ay isang pagsamba sa sarili. Ano man ang ating narating sa mundong ito, iyon ay hindi magiging posible kung hindi dahil sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan at umaalalay sa atin. Ba? Ayun ang sabi ganyan, kung hindi dahil sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kalakasan at umaalalay sa atin. Ano man ang ating narating dito sa mundong ito, iyon ay dahil sa ating Amang nasa langit. Kaya tayo nakakasurvive hanggang ngayon ay dahil yun sa ating Panginoon. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 4 verse 7, meron ba tayo dyan, kuya? 1 Corinthians chapter 4 verse 7, paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba't lahat ng nasa inyo ay ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? Sabi, sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi at anong nasa iyo na hindi mo tanggap, ngunit kung tinanggap mo, ay bakit mo ipinagpapampuri tulad na wari ay hindi mo tinanggap. Sabi sa first point. Alalahanin po natin ang lahat ng iyan. Pagpapala ng Diyos. Gumamit ang Diyos ng mga tao, ng ibang tao para ikaw ay pagpalain, na dapat mong ipagpasalamat. Alalahanin natin lahat ng iyan ay dahil sa ating Diyos na nasa langit. Sabi nga, at bilang mananampalataya, isa pamuhay mo ang paggamit na kaloob na ibinigay ng Diyos. Sabi sa pangatlong punto natin, gamitin ang kaloob na ibinigay ng Diyos. Sa 1 Peter chapter 4 verse 10 hanggang 11, tingnan natin. 1 Peter chapter 4 verse 10. Yan, okay yan. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat, ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Verse 11, ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa inyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay siya ay papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Sabi ganyan, mabisang paraan. Ano ba yung mabisang paraan? Para mapagtagumpayan natin o magkaroon ng halaga yung ipinagkaloob sa ating kaloob ng Diyos. Paano ba natin magagawa? Ano ba yung mabisang paraan para yung kaloob na nasa iyo na ibinigay ng Diyos ay maging kapakipakinabang, sabi nga sa verse 10, di ba? Ano ba yun? Basahin natin yung Romans chapter 12. Romans chapter 12 verse 1.
Sabi ganyan, hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masagalang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap, sabi ni Pedro, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsambag ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang Kanyang kaloob. Hayaan natin na baguhin ng Diyos yung isip natin upang maunawaan natin ang kaloob ng Diyos. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Magagawa natin yun, mabisa. Diba? Yun ang isang uri o yun ang isang mabisang pamamaraan para magamit natin ang kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos. Diba? Sa pamamagitan, sabi ganyan, dapat tayo mismo isabuhay natin. Kailangan natin ipagpatuloy bilang bilang tagapangaral, mangaral ng salita ng Diyos. Tagapaglingkod. Sabi ganyan. Ano ba yung tagapaglingkod? Yung pag-ministry. Sabi, kilala rin ito, kilala rin ito sa tawag na pagmiministeryo. Yung paglilingkod. Ang salitang Griego nito ay diakono. Diakono kung saan, sabi nito, diakono kung saan nagsisimula ang salitang diakono na nangangahulugan na anumang uri ng paglilingkod o malawak na aplikasyon ng praktikal na pagtulong sa mga nangangailangan. Sa lahat ng nangangailangan, praktikal na nangangailangan ng tulong. Pagmiministeryo, kaya natin gawin yun. Nalot ngayon na nakakaranas tayo ng mga krisis. Yung COVID-19 na yan. Kailangan nating maglingkod. Nagagawa naman ng iba sa atin na makapaglingkod. Pero alam niyo ba, the best way, sa ngayon ngayon, na paglilingkod sa Diyos para mapagtagumpayan natin etong krisis na ito. Sabi nga, stay at home. Gawin yung ministry yun. Sa ngayon lang Pagkatapos, wag naman, baka wala na kumadilang tuluyan ng Sunday service. Sa ngayon, gawin nating ministry yung stay at home kung wala naman tayong ginagawa. Huwag na tayong lumabas dahil dito nakakatulong na rin tayo sa kapwa natin. Ina-advertise sa TV. Mismo yung mga frontliner natin ang nagsasabi, stay at home. Sabihin, kapag ikaw ay tumigil sa inyong bahay, nakakatulong ka na sa mga frontliner natin at sa mga kapwa mo tao. Dahil dito nababawasan ang mga positive COVID-19. Stay at home para maiwasan tayo mahawa. Nang sa gayon, matapos na ang krisis na ito. Dahil once na lumiit o wala nang nakikita, nadideclare na COVID-19 patient, sigurado ang lockdown ay wala nang extension. Ngayon, kung nais mong makatulong sa mga kapatid mo,
sa nanay mo na nagtatrabaho, mag-stay ka sa home, sa bahay, para nang sa gayon, ang lockdown ay mawala na, makapagtrabaho na yung dapat na may trabaho. Makagawa na, makapaghanap buhay na yung mga tao na kailangan maghanap buhay. Dahil doon, pagpapalain ka ng Diyos kasi marami ng tao lang may pera. Diba? Malaya ng negosyo. Ang economy natin hindi nababagsak. Unti na ulit gagalaw ang economy natin ng Pilipinas. Ha? Sa pamamagitan ng pananatili natin sa bahay kung wala naman tayong ginagawa. Kung nais mo na, sabi nga, sa mga mag-aaral dyan, kung nais mo na magkaroon ka na ng gamit pagdating ng pasukan, sa darating na September, baka sakali, ha? Kailangan na manatili ka na sa bahay para yung magulang mo makapaghanap na ng trabaho, makapagtrabaho na, at magkaroon ng pera pambili ng gamit mo sa school. Ganun lang yun. Ngayon, kung ikaw naman ay may trabaho, pag wala na ng lockdown, sa ngayon dahil wala kang magawa, mag-stay ka muna sa bahay mo. Magtiis ka para pagdating na, para mas mapabilis matapos ang lockdown. Nang sa gayon, makapasok ka ng trabaho, masusunod mo na kung ano yung nais mong bilhin, kung ano yung layaw mo sa buhay, magagawa mo. Di ba? Magtulungan tayo. Hindi lang sa pagbibigay ng mga ayuda, hindi lang sa pagbibigay ng relief goods. Kahit kapwa tayo makakatulong kung wala naman tayong ginagawa sa buhay natin. Wala sa labas, mag-stay na lang tayo sa loob ng bahay. Kuya, init-init sa bahay namin. Paano? Para akong iniihaw. Para na ako nasa impyerno. Diba? Kung ngayon ang dahilan mo, kahit doon ka lang sa may pinto ng bahay mo, mahanginan ka na lang. Matuluyan ang ma-impyerno yan. Huwag ka ganyan. Diba? Kung nais mong makatulong, umayos ka. Kung wala kang ginagawa, stay at home. Panalangin ka, panalangin, Lord. Matapos na sana itong lockdown na to para makapagtrabaho na ako. Lord, matapos na sana itong lockdown na to para makapamili na ako, magkapera ako, makapamili na ako ng mga gamit na sa school ng anak ko. Pero ikaw naman, labas ka ng labas. Ako lang naman, hindi naman, kung ako lang naman, hindi man lahat maahawa. Hindi nga kasi nakikita ka sa labas, di gagayahin ka rin ng iba. Diba? Hawa-hawa lang yan, hindi masasakit. Hawa-hawa sa katigasan ng ulo. Diba? Wala tayong ginagawa, stay lang tayo. Nakatulong ka na, hindi lang sa kapwa mo. Sa gobyerno, nakatulong ka na. Manatili tayo. Tulungan natin ang gobyerno. Kahit sa ganitong pamamaraan, nagagawa mong maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagdisiplina mo sa iyong sarili. Diba? Manatili tayo kung wala naman tayong ginagawa. Kaya sana maisapamuhay natin ang mga lahat ng bagay na ating pinag-aralan. Itigil na natin yung mga makamundong gawain. Huwag kang lumabas ng bahay.
Isa na yun sa pamamagitan ng pagpapatigil ng iyong paamundong gawain. Mumuhay ka ng may kababaan, ng may pagmamahal at pag-ibig sa kapwa. Sa pananatili mo sa loob ng bahay, ipinapakita mo na yung pagmamahal mo sa kapwa. Baka para hindi ka na madagdag sa mahawa. Diba? Gamitin natin ang kaloob na ibinigay ng Diyos sa atin. Kung ano man yung kaloob na nasa iyo, gamitin mo. Kung ikaw ay mapalanginin, manalangin ka. Kung ikaw ay may kaloob ng pagbibigay, kung ikaw naman ay nakakaluwag, magbigay ka. Ba? Sa kapwa. Sabi ko nga, isang paglilingkod sa kapwa, sa ngayon, mag-stay tayo sa bahay natin. Kung wala naman tayong gagawin. Gamitin natin kung ano man yung kaloob na ibinigay sa atin. Tayo po ay manalangin. O Diyos, sa oras na ito, patuloy, Panginoon, na kami ay lumalapit. Nanawa, may isa pamuhay namin, Panginoon, bilang Kristiyano, ang lahat ng bagay na pinag-aralan namin, Panginoon. Bilang Kristiyano, Panginoon, Lord, kumilos ka rin sa buhay namin, Panginoon. Tulungan mo rin kami, Panginoon, na mapagtagumpayan namin ang lahat ng ito, Panginoon. Sa ganang iyo, Lord God, alam namin dahil sa iyo, lahat ng ito ay napagtatagumpayan namin, Panginoon. Dahil sa iyo, Panginoon, yung mga panalangin namin nagkakaroon ng katagumpayan, Panginoon. Dahil sa inyo, Panginoon, nagiging mataas kami, Panginoon, pero dahil doon, nagpapakumbaba pa rin kami, Panginoon, dahil ang lahat ng iyo, lahat ng yan, Panginoon, na pinagkakaloob mo, Lord, kung hindi dahil sa iyo, wala lahat yan, Panginoon. Kaya karapat dapat lang, Panginoon, na patuloy kami magpakumbaba sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na mahalin ang kapwa namin, Panginoon. Lalo na sa nararamdaman namin krisis ngayon na na-extend pa ng 19 na araw, Panginoon. Tulungan mo kami, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, na madisiplina namin yung sarili namin, Panginoon. Sa pananatili lamang sa loob ng bahay, O Lord, kung wala naman kami gagawin sa labas. Panginoon, isang bagay na ito, Panginoon, para makatulong kami. Para matapos na ang lockdown na ito, ang crisis na ito na COVID-19, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging mapagtimpi, Panginoon. Na manatili kami sa loob ng bahay, Panginoon. At gayon din, Panginoon, tulungan mo rin kami, Panginoon, sa mga tao na naaatasan na lumabas ng bahay, Panginoon. Panatilihin mo kami, Panginoon, na ligtas. Gayon din, Panginoon, sa mga frontliner namin, Panginoon. Panatilihin mo silang malakas ang kanilang kalusugan, Panginoon. Ilayo mo sila, Panginoon, sa sakit na nararanasan ngayon ng buong mundo. Gayon din, Panginoon, na nalangin din kami sa mga tao na nadapuan ng sakit na ito. Lord, bigyan mo sila ng katatagan ng loob, kalakasan ng loob, Panginoon. Yung kanilang kalusugan, Panginoon, ay patuloy mo, Panginoon, ay ipagkaloob. Pagkalingin mo sila, Panginoon. At nawa, Panginoon, mabawasan na ang mga mabawasan na, Panginoon, yung mga nagkakaroon ng sakit na COVID-19, Panginoon. Maalis na, Panginoon, ang sakit na ito. Hindi lang sa bansang Pilipinas, hindi lang dito sa Rizal, sa bansang Pilipinas, kaya hindi sa buong mundo, Panginoon. Kami ay sumasamo sa iyo, Panginoon.
Sa pananalangin namin ito, Panginoon, dinggin mo po, Panginoon, kami na iyong mga anak. Kami, Panginoon, na nakahanap sa iyo, na ngayon ay kumakatok, Panginoon. Humihingi na dinggin mo kami, Panginoon, sa aming pangailangan. Sa krisis na ito, Panginoon, ikaw, Panginoon, ang patuloy na tumulong sa amin, bigyan ng kalakasan ng loob. At nawa, Panginoon, wag, Panginoon, nawa kami makaligtaan ang mga gawain para sa inyo, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, yung gawain namin, Panginoon, although nasa chat group lang, Panginoon, ng prayer meeting namin, Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, na maabot ang bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoon, sa mga nakakarinig ng magpalakas tinig na ito, nakakapanood, Panginoon, ng gawain ito. Ikaw ang patuloy, Panginoon, na sumamo sa kanila. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, bago po tayo matapos sa ating gawain, announcement po dahil na-extend po ang ICQ. And so, ang ating pong service is live pa rin po through Facebook. Na-pray na makijoin din po yung bawat isa, hindi lang po sa kung anong oras nila nais. Mas maganda po kung makikisabay po tayo sa oras mismo ng ating services 9 a.m. At yan ko rin po kayo na makisali sa ating prayer meeting na banggit na po kanina through chat, video call, at through live din po. And I pray na makasama din po ang bawat isa. At ngayon po, bago tayo magtapos, patuloy